Isang babae mula North Korea ang nakatakas at ngayon, ibinunyag niya ang umano'y lihim na sistema. Ito ay ang tinatawag na Pleasure Squad. Ayon sa kanyang salaysay, kapag ikaw ay napili ng rehimen, maaaring abutin ng hanggang 10 taon bago ka muling makabalik sa normal na buhay. Bago iyon, sabi niya, dadaan ka muna sa isang mahigpit na screening, kabilang ang tinatawag nilang Virgin Test. Sa loob ng isang silid, 5 hanggang 10 lalaki mula sa Central Committee ang nagsasagawa ng pagsusuri. Hindi lamang pagkabirhen ang tinitingnan, pati ang hugis ng muka, katawan, at bawat detalye ng pisikal na anyo. Ayoko ng 18 years old pataas, masyado na silang matanda. Ito ang order sa kanila ng kanilang leader. Pinaguhubad sila, sinusuri mula harap, gilid hanggang likod. Nang magtanong siya kung para saan ang lahat ng ito, iisa lang ang sagot sa kanya. Pagkatapos nito, mapupunta kayo sa magandang buhay. Ngunit ang tanong, anong klaseng magandang buhay ang kapalit ng ganitong proseso? Welcome mga idol sa channel natin. Kung mahilig ka sa ganitong klase ng mga content, ay mag-subscribe ka na sa Forbidden Files PH dahil dito binubuksan natin ang mga kwento na dapat sanay nananatiling lihim. Siya si Kim So-a, ang babaeng naging parte ng Pleasure Squad sa North Korea noong murang edad pa lang. Nakatakas siya sa North Korea noong 2018 at ngayon 7 taon na siya sa South Korea. Isa sa trabaho niya ngayon ay radio broadcasting at ang pinaka-purpose niya ay ang ibulgar ang North Korea sa buong mundo. Maganda ang buhay nila noong nabubuhay pa ang kanyang mga lolo at lola dahil ilan sa mga kaanak niya ay may mataas na tungkulin sa bansa. Si Kim So-a ay napili na maging bahagi ng Pleasure Squad noong siya ay nag-aaral pa lang at nakabilang siya sa grupo na kung tawagin ay Unit 5. Sobrang bata niya pa mga idol noong panahong ito. Ayon sa kanya, ay 11 years old pa lang siya noong mga panahong ito. Sikat ang Unit 5 sa North Korea, hindi dahil sa magandang makabilang dito, kundi dahil sa pangit na reputasyon nito. Ayon kay Kim So-a, ay natakot siya noong malaman niyang makakabilang siya dito. Una, takot siya dahil mapapalayo siya sa kanyang pamilya sa sobrang mahabang panahon. Dahil sa capital ng North Korea, ang Pyongyang, ay bali-balita na kapag nakasama ka sa unit na ito ay maiksi ang 10 taon bago ka makabalik sa pamilya mo. May iba pa nga na inaabot daw ng 13 years bago tuluyang makabalik. At kapag ikaw ay nasa sapat na gulang na para magpakasal, ay kailangan mong pakasalan ang taong pinili ng bansa para sa'yo. At ang pinaka nakakatakot, may mga kwento na may mga tao sa Pleasure Squad ang hindi na nakakabalik o namamatay na sa panahon ng kanilang serbisyo. Kaya naman, isa sa dilema ni Kim So-a ay ang baka pag pumasok siya dito ay hindi na siya muling makapiling ng kanyang mga magulang. Subalit, kagaya ng lahat ng tao sa North Korea, si Kim ay walang kalayaan na pumili. Dahil pag ikaw ay isa sa napili ay hindi ka na makakatanggi. Ayon sa kanya, pag ikaw ay napili, aasahan ka na sa lahat ng party ng leader ng North Korea. Kaya naman, para hindi na siya mahirapan pa, ay unti-unti niya na itong tinanggap sa kanyang isip. Madalas, ay matatangkad na babae ang pinipili nila. Tinawag ni Kim na Central Committee, ang ahensya ng gobyerno na umano'y responsable sa pagpili ng mga kababaihan para sa tinatawag na Pleasure Squad. Isang lihim na sistemang ayon sa ilang defectors, isinasagawa taon-taon. Ayon sa kanya, karamihan sa mga pinipili ay mga menor de edad pa lamang. Tandang-tanda pa ni Kim ang araw na siya ay napansin ng isang recruiter. Walang paliwanag, walang detalyeng binigay, bigla na lamang siyang dinala sa gusali ng Central Committee upang sukatin ang kanyang taas at timbang. Matapos ang pagsusuri, agad din silang pinauwi, parang wala lang nangyari. Ngunit kinabukasan, habang nasa loob ng paaralan ay muli silang sinundo at doon nagsimula ang paulit-ulit na proseso. Pabalik-balik sa parehong gusali
Nagpatuloy ito taon-taon hanggang sa siya ay makatapos sa high school. Sa North Korea, karaniwang natatapos ang mga estudyante sa edad na 17. At sa mismong taon ng kanyang graduation, muling nakipag-ugnayan ang isang unit na tinatawag na Unit 5. Mas detalyado na ang pagsusuri. Hindi na lamang taas at timbang, pati ang hugis ng muka, balat at iba pang pisikal na katangian ay masusing tinitingnan. Matapos nito, sunod-sunod na ang pagpunta niya sa isang espesyal na ospital. Isang pasilidad na ayon sa kanya ay eksklusibo lamang para sa matataas na opisyal at sa mismong Central Committee. Doon isinasagawa ang mas masususing physical examination. At doon niya unti-unting naunawaan na hindi ito basta recruitment. Isa itong pagpili. Ayon kay Kim, napansin niya agad ang kakaibang kalagayan ng pasilidad. Puno ito ng mga mamahaling gamot. Mga uri ng medisina na ayon sa kanya ay hindi basta-bastang naaabot ng ordinaryong tao sa North Korea. Sinabi pa niya na karamihan sa mga supply ay galing umano sa international aid, kabilang ang tulong ng United Nations. Isang matinding kontradiksyon. Habang ang karamihan ay naghihirap, may isang lihim na pasilidad na may kumpletong supply. Matapos ang serye ng physical examination, siya at ang 10 niya pang kasama mula sa Pyongyang ay inanunsyong pumasa sa screening. Walang selebrasyon, walang paliwanag, ipinasok sila sa isang hiwalay na silid. At doon nila unang narinig ang salitang hindi nila inaasahan. Virgin test. Napatanong si Kim kung ano ang ibig sabihin nito. Mahinahon, ngunit diretsahang sagot ang ibinigay sa kanila. Susuriin kung sila ay wala pang karanasan sa pakikipagtalik. Sa loob ng silid ay naroon ang ilang miyembro ng Central Committee, ang kanyang mga kasamang pumasa, isang nurse at isang doktor na lalaki. Tahimik ang paligid. Walang sino mang nagpapakita ng emosyon. Noong ipaalam sa kanila na isang lalaking doktor ang magsasagawa ng pagsusuri, nagkaroon ng katahimikan sa loob ng silid. Hindi nila alam kung ano ang dapat gawin. Para sa karamihan sa kanila, ito ang unang pagkakataon na dadaan sila sa ganitong klase ng pagsusuri at sa harap pa ng isang lalaki. Ramdam ang kaba, ramdam ang pag-aalinlangan, ngunit bago pa sila makapagdesisyon, biglang bumukas ang pinto. Isang opisyal mula sa Central Committee ang pumasok. Galit ang boses at mabigat ang mga salita. Mga defect ba kayo? Bakit ayaw niyong sumunod? Sa North Korea, ang salitang defector ay hindi basta insulto. Isa itong paratang ng pagtataksil sa estado. At alam ni Kim kung ano ang maaaring kahinatnan ng hindi nila pagsunod. Sa loob ng sistemang iyon, ang pagtanggi ay maaaring ituring na paglabag. At ang paglabag ay may kapalit. Walang nagsalita. Isa-isa silang sumunod. Matapos ang pagsusuri, pinayagan silang magbihis muli. Ngunit hindi pa tapos ang proseso. Dinala silang muli sa isa pang silid. Doon ay naroon ang 5 hanggang 10 miyembro ng Central Committee. Muli silang inutusan na maghubad. Walang paliwanag. Tinitigan, sinuri, minatyagan. Parang hindi mga tao, kundi mga aplikanteng sinusuri ayon sa pamantayan. Pagkatapos ng inspeksyon, pinagbihis silang muli. May isa sa mga kaibigan ni Kim na hindi pumasa. May peklat kasi siya sa operasyon noong bata pa siya at dahil lang doon, hindi na siya na-qualify. Biglang kinabahan si Kim. Naalala niya na may operasyon din siya dati. May maliit siyang peklat sa baba, kaya inopen niya ito sa mga nagche-check. Habang hinihintay niya ang sagot, hindi niya alam kung ano ba ang mas nakakatakot, ang pumasa o hindi. Pero sinabi sa kanya ay okay lang daw, qualified pa rin siya. Pero imbis na makaramdam ng saya, ay mas lalo siyang kinabahan. Kasi sa North Korea, alam ng marami na kapag napili ka para sa squad na ito, hindi ito swerte. Marami ang takot mapili.
Kapag nakasama ka na, kailangan mong magserbisyo at manatili sa tabi ng leader sa loob ng mahabang panahon. At sa sistemang iyon ay hindi ka basta-bastang makakatanggi sa gustong gawin sa'yo ng leader. Ngayon, ang tanong, ano nga ba ang totoong buhay ng isang pleasure squad? Kapag nag-research ka online tungkol sa isang pleasure squad, ang madalas na makikita mong kahulugan ay piling mga babae ito na nagsaserve sa mga matataas na opisyal ng North Korea. Magaganda, matatangkad, at may talento sa pagsayaw at pagkanta. Iba-iba ang roles nila. Subalit, ayon sa mga nakakita mismo ng pangyayari, panakip lamang ang pinapakita ng media sa totoong sitwasyon ng kanilang buhay. May ilang defectors kagaya na lamang ng malapit na guard ni Kim Jong-un ang nagsabi na mas malalim ang trabaho ng ilang pleasure squad. Hindi ko nababanggitin mga idol pero alam nyo na ito. Going back sa kwento natin, ano ang nangyari kay Kim So-a nung mapili siya bilang pleasure squad at paano nga ba siya nakatakas? Ayon sa kwento niya, ang unang trabaho na kanyang natanggap ay magpunta ng Cambodia para mag-training ng basic na pagsayaw at mag-serve sa North Korean restaurant dito. Yes, tama ang narinig nyo mga idol. May North Korean restaurant sa Cambodia. Pagsalta nga ni Kim So-a dito, ay ramdam niya agad ang pagbabago ng klima. Dahil sobrang init sa Cambodia kumpara sa North Korea. Cambodians, Americans, European, at mga South Korean ang nakain sa restaurant. At gulat na gulat nga si Kim nang makakita siya ng mga taong tila wala naman sa politika pero mayayaman. At inggit na inggit siya sa kalagayan ng mga tao dito. Sa trabaho ay may mga kasama silang Cambodian pero compare sa sinasahod nila ay doble ang sahod ng mga locals. Ang kanila ay sapat lang para pang survive araw-araw. Wala nang natitira para magawa ang gusto nila. Pagtapos ng trabaho, ang mga locals ay nakakabili ng mga masasarap na pagkain, habang sila ay nagtitiis sa kakarampot na meron sila. Tila ba kontrolado sila ng rehimen kahit nasa ibang bahagi sila ng mundo. Wala pa ring kalayaan. Mula umaga hanggang gabi ay nagtatrabaho sila at kailangan gumising ng madaling araw para mag-ensayo ng sayaw. Pero mas maayos na ito kumpara talaga sa buhay nila sa Pyongyang. Makalipas ang 4 na taon, naging maganda naman ang naging takbo ng kanyang pagtatrabaho sa Cambodia. Kaya nag-grant siya na makabisita sa kanyang pamilya sa North Korea habang hindi pa tapos ang kanyang training. Akala ni Kim ay mamimiss niya ang kanyang bayang Sinilangan. Ngunit pagbalik niya dito, parang mas nangulila siya at gusto nang bumalik agad ng Cambodia. Wala pang isang araw na nakakatuntong sa kanilang bansa. Unang pinuntahan ni Kim ang kanyang mga magulang. Pero ramdam ng mga magulang niya ang kalungkutan sa kanyang mga mata. Kabaliktaran ng inaasahan sa pagsalubong. Kaya naman, tinanong siya ng kanyang ina kung may bumabagabag ba sa kanya. Ganto sinimulan ni Kim ang kanyang pakikipag-usap. Sa Cambodia, pag pumasok ka sa mga establishments, air condition. At alam nyo ba na hindi alam ng kanyang ina ang ibig sabihin nito? Sunod sinabi ni Kim na ang mga tao dito ay malaya na nagagawa ang gusto nila. Dito napanganga ang nanay niya at namangha at pabirong sinabi na nagiging makamundo na ang kanyang anak. Alam ni Kim na mahihirapan siyang ipaintindi ito sa kanyang magulang dahil sobrang iba talaga ang mundo na meron sila sa North Korea. Pagkatapos ng kanyang bakasyon ay bumalik na siya sa Cambodia para tapusin ang kanyang training doon. Pagbalik niya ng Cambodia, naramdaman ni Kim na tila nagkakulay muli ang kanyang buhay. At dito, napagdesisyonan niya na tuluyan ng tumalikod sa kanilang bansa. Hindi ito naging madali dahil may mga taong nagmamonitor sa kanila, nakabantay sa bawat galaw. Isang tao mula South Korea ang naging tulay para matagumpay siyang makatakas sa diktador na bansa. Isang regular customer nila sa restaurant na naging close at madalas na nakakausap ni Kim. Noong una ay naiilang siya na makipagkwentuhan dito tungkol sa kagustuhan niyang makatakas dahil iniisip niya na spy lamang ito ng North Korea at sinusubukan lamang siyang hulihin. Pero mas nangibabaw ang kanyang kagustuhan na makalaya.
Kaya naman kahit may takot at duda, ay sumugal siya at humingi ng tulong sa taong ito. Matagumpay silang nakatakas sa restaurant na kanyang pinagtatrabahuan at agad na lumipad papuntang South Korea. Dito ay mas lalong nakita ni Kim ang buhay na meron sa mundo. Mga tao na halos kalahi nila pero ibang-iba ang realidad. Bilang North Korean citizen, ay ngayon lamang siya nakita ng mga naglalakihang building at mga modernong bagay kagaya na lamang ng mga party at clubs. Minsan nga siyang inaya ng taong tumulong sa kanya na magpasyal sa mga bar. Pero dahil lumaki siya sa isang conservative na pamilya, ay umiiwas siya sa mga ganito. Matapos makalaya ni Kim, hindi siya kontento na siya lamang ang nakakaranas na mabuhay ng malaya. Gusto niyang makasama ang kanyang pamilya. Kaya naman, ginamit niya ang lahat ng meron siya para makakonek sa pamilya niya. Subalit, matapos lamang ang isang taon mula nang siya ay makatakas, ay pumutok naman ang COVID-19. Ang mga ruta papuntang North Korea ay nagsara at naghigpit ang mga bansang ito noong kasalukuyan ng COVID. Kaya naman, lalong mas naging mahirap ang kanyang misyon. Nagbabayad siya ng mga secret agents sa North Korea na tinatawag na brokers para lamang mamonitor ang kalagayan ng kanyang mga magulang doon. Hanggang sa isang araw ay nakatanggap na lang siya ng balita. Ang kanyang mga magulang na nakatira sa Pyongyang ay napatalsik sa malayong probinsya. Sa North Korea, isang kahihiyan ito kapag ang taga Pyongyang ay napatalsik sa mahirap na probinsya. Minsan nga kahit katabi lang ng Pyongyang ay kahihiyan pa rin basta mapatalsik ka dito. Pinadala sila sa mga kabundukan kung saan sobrang hirap ng buhay. Pagmimina ang pangunahing hanap buhay dito. Bagay na mahihirapan ang mga matatanda na gawin. Kinalaunan, dahil sa biglaang pagbabago ay hindi ito kinaya ng tatay niya at namatay ito sa atake ng puso. At matapos nito, unti-unti na ring nanghina ang kanyang nanay dahil mag-isa na lang itong namumuhay na kinalaunan ay pumanaw na din. Kaya naman, kahit malaya nang namumuhay si Kim sa South Korea, ay hindi niya maiwasang mabagabag at makonsensya pag naaalala niya ang nangyari sa kanyang mga magulang. Noong tanungin nga si Kim kung bibigyan siya ng pagkakataon na mabago ang isang bagay sa buhay niya, ito ay ang bumalik sa panahon ng kanyang pagtakas at isama niya ang kanyang mga magulang. Kino-comfort siya ng mga tao every time na nagigilty siya at sinasabing masaya na ang mga magulang niya sa kalagayan ng kanilang anak. Dahil wala namang ibang kahilingan ang mga magulang kundi ang mapabuti ang kanilang mga anak. Bagamat may tinig sa dibdib ni Kim na hindi na matatanggal, ay kontento at malaya siyang namumuhay ngayon sa South Korea. At dyan nagtatapos ang kwento natin ngayong araw. Maraming salamat idol kung umabot ka sa part ng bidyong ito. Kung may alam kang kwento na gusto mong pag-usapan, ay pwede mo itong i-comment sa baba. Para yan naman ang sunod nating maitampok sa ating channel. Hanggang sa muli, paalam.